Puso ko mga kapatid. Nagturugo yung puso ko. Amen. Praise God, kasi alam naman natin na before naman tayo tinawag ng Panginoon sa ganitong gawain, may mga trabaho naman tayo. Hindi naman tayo pinaghihirap ng ating Panginoon. Kahit pa paano mga kapatid, nag-i-income tayo, pero hindi tayo mga kapatid makakatanggi sa calling ng ating Panginoon. Amen. Kasi ang Diyos, mga kapatid, ang tumawag. So, kailangan magpasakop tayo. It is our duty, mga kapatid, to submit ourselves, mga kapatid. Hallelujah. Kung sino yung tumawag sa akin. Amen. So, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya si Moses, mga kapatid, hallelujah, itinalaga siya ng ating dakilang Diyos para pamunuan ng Israel. Bagamat si Moses ay hindi po perfect, amen, siya po ay maraming weaknesses, pero siya mga kapatid ay pinili ng ating pong dakilang Diyos. Amen. The story happens mga kapatid when Israel, mga kapatid, hallelujah, nang sila ay naglalakbay, marami silang mga agam-agam, amen, hallelujah, doon nakita yung mga kainaan ng leader, mga kapatid. Praise God. Pero alam nyo mga kapatid, napakabuti ng ating pong dakilang Diyos. When Israel trusted God's appointed leader, they experienced miracle. Amen. Kaya wag natin titingnan yung kainaan ni Pastor. Diba? O si Pastor, sa tingin ko, pinagdadali lang ito yung giving niya. Kaya parang walang napupundar sa church. Hello! Praise God. Si Pastor, mukhang napapasarap lang sa buhay. Wala namang ginagawa, pero nag-i-income. Yan. Hello! Praise God! So palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Yung palakpak para sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Kaya nang sila mga kapatid ay nagtiwala sa hinirang at pinili ng ating pong Panginoon na maging leader. Amen. Sila po ay nakaranas ng milagro. Amen. Hindi sa pamamagitan ng leader. Amen. Kundi sa kapangyarihan ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Sila ay tumawid. Amen. Sa crossing. Amen. Ng Red Sea. Amen. Nakatawid sila. Nagutom ang Israel pero binigyan sila ng pagkain na mana ng ating Panginoon mula doon sa langit. And also, mga kapatid, sa panahon ng kanilang kauhawan. Although na si Moises, mga kapatid, ay nagpakita ng kanyang weaknesses, ang sabi ng Panginoon, kausapin mo lang, huwag mong atawin. Kausapin mo lang yung bato. Maglalabas siya ng tubig, pero yung ginawa ni Moises, mga kapatid, dahil sa kanyang kainaan, mga kapatid, hinambalos yung bato. Pero sa kabutihan ng ating Panginoon, amen, naglabas pa rin ng tubig. Amen. Mula roon sa bato, ang ating pong dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya, magkaroon tayo mga kapatid, praise God, ng tinatawag na pananalig at pananampalataya, paniniwala sa mga leader na inappoint ng ating pong dakilang Diyos. Sapagkat alam natin na bawat takbang ng mga leader, amen, ito ay nasa ilalim, amen, ng pamamahala ng presensya ng ating Panginoon. Amen. Hindi tayo ipapahamak ng inyong leader, mga kapatid, kundi ang leader, mga kapatid, praise God, ang siyang mamumuno, amen, sa kanyang nasasakupan, kung papaano, mga kapatid, praise God, ang mga nasasakupan niya, amen, ay mag-enjoy sa blessings ng ating Panginoon. Marating ang pangako ng ating pong dakilang Diyos sa buhay. Amen. Praise God. Pero naman, mga kapatid, lalaki yung ating pong mga ulo kapag tayo ay pinagpapala ng ating Panginoon. Amen. So, secondary lang, mga kapatid, sa buhay natin yung blessings. And also mga kapatid, hindi yan nagpapakita ng, amen, yung mabuting success sa buhay natin. Kasi ang sabi, kapag ikaw ay may magandang bahay, kapag ikaw ay may magandang sasakyan, kapag ikaw ay
amen, nakarating na doon sa antas ng iyong pamumuhay, nakatapos ka na, yun na raw yung success. Amen. Sabi ko nga nung Friday mga kapatid, ang tunay na success mga kapatid, when your name is written in the book of life. Amen. Yun ang tunay na success mga kapatid. So what is the reason why mga kapatid kung bakit tayo, amen, naglilingkod sa Panginoon? Amen. So of course mga kapatid, yung pangalan natin ay may sulat sa aklat ng buhay. Sabi ko nga mga kapatid nung Friday, nirebuke niya yung kanyang mga disciples. Amen. Nirebuke niya, sinaway niya. Kasi natutuwa sila doon sa mga successful na ginawa nila sa ministry na ipinagawa sa kanila ng ating Panginoon. Diba, dun sa Bible, kung naalala natin mga kapatid, siguro sa Book of Luke yan, merong 70. Amen. Ang mga followers ng ating pong Panginoon, i-divide niya ito by twos. So nakaipon siya ng 35 cell group. Itong 35 cell group na ito, mga kapatid, ay isinend niya doon sa mga bayan-bayan, sa mga nayon-nayon, praise God, sa mga street-street, amen, para mangaral ng salita po ng Diyos. Pero bago sila, mga kapatid, pinahayo ng Panginoon, of course, binigyan siya ng kapangyarihan. Hindi talaga sila iniwanan ng ating pong Panginoon. Amen. Nirebuke sila mga kapatid dahil natutuwa sila sa mga milagro kanilang ginagawa, nakikita nila ng harapan yung, amen, kapangyarihan. Amen, na ginagawa ng mga apostoles ng ating pong dakilang Diyos, ng mga followers ng ating pong Panginoon. Kaya nirebuke sila ng ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, huwag niyo ikagalak ang mga bagay na yan, kundi ikagalak ninyo na ang inyong mga pangalan ay nakalista o nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya ang tunay na success mga kapatid ng buhay natin ay yung pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang tunay na success. Yan ang tunay na paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos na inangat natin mga kapatid na ang pangalan natin ay makasulat sa aklat ng buhay mga kapatid. Amen. Kaya ang sabi ko, yung pinakamalalim na katanungan, are you sure that your name is written in the book of life? Nakakasigurado ba tayo? Diba? Nakakasigurado ba tayo? Amen, na yung pangalan natin ay nakasulat, amen, sa aklat ng buhay. Kasi sa Bible, maliliit, malalaki, maduka, mga yaman, amen. Praise God, yung mga patay sa dagat, kung saan-saan mga kapatid ay nagbigay. Amen. Bakit? Marap sila doon sa hukuman ng Panginoon. Kasi nga po, mga kapatid, nasumpungan sila, amen, na hindi nakasulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay at sila ay tinapon, amen, doon sa dagat-dagatang apoy at asupre na siya nilang ikalawang kamatayan. Amen! Praise God! Hallelujah! Praise God! So palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya kung tayo mga kapatid, praise God, ay magtitiwala, amen, sa itinalaga ng ating pong dakilang Diyos, kung paano mga kapatid ang Israel ay nakaranas ng milagro, ay tayo mga kapatid, kahit dito sa Church ng Caraga, kapag tayo nagtiwala, amen, sa itinalaga ng ating pong Panginoon, sabihin na natin na wala tayong pinag-aralan, mga kapatid, pero kapag tayo nagtiwala sa magagawa ng ating pong Panginoon, amen, magkakaroon ng malaking milagro sa gawain ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Praise God. Baka experience kayo. Amen. Mag-layans kayo ng patay, biglang nabuhay. Diba? It's amazing mga kapatid. Amen. Sa tanang buhay natin, hindi tayo nakakaranas ng ganyan. Praise God. At alam natin na marami na tayong experience na naranasan sa ating pong ministry ng milagro ng ating Panginoon. Hanggang ngayon mga kapatid ay ipinapakita pa rin ng ating dakilang Diyos. Kaya kailangan natin mga kapatid ng lubos na pagtitiwala, amen, sa itinalaga
ng ating pong dakilang Diyos na maging leader. Amen. Sa isang iglesia o sa anumang samahan, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Huwag natin didibatiin yung ating pong mga pastor o yung ating pong mga leader. Amen. So, there's a blessings, mga kapatid, in submission. Merong pagpapala, mga kapatid, sa ating pong pagpapasakop. Amen. But when they complain, mga kapatid, and rebuild, amen, nagrebelde, amen, yung bayang Israel, amen, na-delay, mga kapatid, yung blessings ng ating pong dakilang Diyos. And also, mga kapatid, yung promised land, na sana ay madali lang nila, mga kapatid, mararating. Ngunit sila, mga kapatid, ay umikot ng 40 years sa wilderness. Amen. So talagang ang hindi pagpapasakop, mga kapatid, ay nagdudulot, amen, ng kasamaan sa buhay, lalo-lalo na sa mga Kristiyanong hindi po nagpapasakop. Amen. Instead na yung blessing, mga kapatid, na ipinagpe-pray natin someday, amen, hallelujah, ay darating. Praise God. Pero naging somehow, mga kapatid. Amen. Sa susunod na lang, amen, yung mga biyayang yan. Hallelujah. Praise God. Kaya umikot sila ng 40 years sa wilderness at minsan ang breakthrough natin, amen, ay nakakonect sa obedience natin sa leadership. Amen. Praise God. Hindi dahil perfect ang leader, kundi dahil may order ang ating dakilang Diyos. Amen. So palakpakan natin ating Panginoon. Kaya tandaan natin kay appoint spiritual leaders for our good. Sa ikabubuti natin, mga kapatid. Sa hindi natin ikasasama. Amen. So leaders carry a heavy responsibility before God. Yan. So mayroon talagang mabibigat na pasanin. Amen. At responsibilidad. Amen. Ang mga leader sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Hindi madali, mga kapatid, ang maging leader. Hindi madali ang maging pastors, mga kapatid. Amen. They will answer to God. Ibig sabihin, magsusulit ang mga leader, mga pastors sa ating Panginoon. Ang sabi nga ng James chapter 3 verse 1, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ang payo ni Santiago, amen, sa lahat ng mga believers, mga mananampalataya, huwag maging guro ang marami sa inyo sapagkat tatanggap tayo ng mas mabigat na hatol. Amen. Kaya pagdating, mga kapatid, sa ministry, amen, bago dumating ang ministry sa isang Christians, ang Diyos ay nag-a-appoint muna. Nangungusap, pastor, i-appoint mo nga itong Christians nito na maging music director. Galing yan sa Panginoon. Galing yan, mga kapatid, sa Panginoon. Amen. Praise God. Yung natuturo, mga kapatid, Sunday school. Amen. Praise God. Doon, di na nga Sunday school yan. Amen. Kasi tuwing Sunday lang, dapat everyday ng buhay natin. Amen. Natuturo tayo. Hindi na mga kapatid, Sunday school ang tawag ngayon yan eh. Praise God. Nakalimutan ko lang kung anong tawag ngayon sa mga nagtuturo ng amen. Salita po ng ating Panginoon. Hindi na Sunday school. Bible teacher. Mga Bible teacher na po sila, mga kapatid. Kasi hindi lang dapat sa buhay natin tayo nagtuturo ng Bible. Amen. Sunday lang sa ating mga naitatalaga ng Panginoon na maging Bible teacher, mga kapatid. Amen. Kaya ang sabi, mga kapatid, na Apostol Santiago, James, huwag maging guro ang marami sa inyo sapagkat tatanggap tayo ng mas mabigat na hatol. Amen. Sapagkat leadership is accountability. Amen. Habang ikaw ay sumusunod, amen, ang leader mo ay puyat.
Amen. Sa kakaisip kung okay ka lang spiritually, amen, ang leader mo ay nagbabantay sa iyo para ikaw ay ipanalangin, ikaw ay i-counsel, amen, and of course, i-correct din tayo, amen, para maprotektahan yung doctrine, amen, na ating itinuturo, mga kapatid. Amen! Praise God! So palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya ang tayo against God, amen, maging guro ang marami sa atin. Amen. Praise God. Hallelujah. Si David, mga kapatid, si David had every reasons to rebel against Saul. Amen. May mga panahon siya talaga na gusto niyang magrebelde sa kanyang biyanan. Amen. Pero si Saul mismo, mga kapatid, amen, ang gustong pumatay sa kanya. But ang sabi, mga kapatid ni David, but David said in 1 Samuel chapter 24, verse 6, I will not lay my hands on the Lord's anointed. Amen. Hindi ko pagbubuhatan ng aking kamay. Amen. Hallelujah. Ang pinunasan ng ating dakilang Diyos. Kahit ang ating po mga pastors, mga kapatid, amen, hallelujah, na kahit tayo ay against, may laban tayo, amen, sa ating po mga emotions, mga kapatid, hallelujah, hindi natin dapat, mga kapatid, imamak ang ating mga leader, ang inyong pastors, mga kapatid, amen, sapagkat ang bagay nito ay against, amen, sa kalooban ng ating pong Panginoon. Praise God. Na kahit si David, mga kapatid, yung kanyang biyanan, may mga pagkakataon na talagang, amen, kaya niyang saktan yung kanyang biyanan si Saul. Pero hindi niya, mga kapatid, ginawa. Sapagkat ang sabi niya, mga kapatid, hindi niya kayang buhatan ng kamay. Amen. Hallelujah. Ang pinunasan ng ating pong dakilang Diyos. So even when leadership was flawed, David followed God's order. And because of that, God promoted David in the right time. Amen. Mula doon sa pinaka mababang kalagayan ni David, tagapag-alaga ng tupa ng kanyang amang si Jesse, utusan, mga kapatid, praise God. Pero in the right time, mga kapatid, praise God, pinromote siya ng ating dakilang Diyos. Kaya there's a blessings, mga kapatid, kapag tayo ay nagpapasubmit, tayo ay nagpapasakop sa leadership, amen, ng isang samahan or ng ating pong local church, mga kapatid. Amen. Ano mang blessings yan, mga kapatid, ibibigay yan ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Praise God. Hindi lang, mga kapatid, once, lahat, mga kapatid. Pero mag-ingat tayo. Amen. Sa maramihang pagpapalay, mga kapatid. Di ba ang sabi, God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Yung needs natin, mga kapatid, amen, ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Pero bukod dyan, meron na tayong, mga kapatid. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and lahat, all these things shall be added. Pag sinabing added, mga kapatid, meron na tayo. Dadagdagan na lang, kaya yung i-apply ng ating pong Panginoon, hallelujah, yung mga needs natin. Doon sa all na para bang kinukulang tayo, mga kapatid, praise God, nagkukulang ng supply, idaragdag yan ng ating Panginoon. Amen. Basta magpasakop lang tayo, mga kapatid. Amen. Sa mga leaders, sa loob ng church, sa pag-bless at blessings in submissions, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya, hallelujah, malaking impact, mga kapatid, sa loob ng church. Praise God. Hallelujah, ang pagpapasakop. Kaya si David, mga kapatid, amen. In the right time, God promoted David. Amen. Ipinromote siya, amen, siya ay naging hari, mga kapatid. Amen. Ng Israel. Praise God. Kaya nga, leaders carry a heavy responsibility before God. Kaya kapag nagkamali, mga kapatid, amen, ang pagpapasunod at pagpapatupad,
amen, ang pastors, ang leader ng church, praise God, magsusulit siya. Amen sa ating Panginoon. Kaya ingat talaga ang mga magagawa ng ating Panginoon. Hindi basta, amen, bara-bara yan mga kapatid. Lahat ng bagay ay pinag-aaralan. Kaya nga ang sabi ng tatay ko noon, amen, kapag ikaw ay magpapasya, hindi isang beses, hindi dalawang beses, hindi tatlong beses, kundi maraming beses mga kapatid. Meaning, bago ka magpapasya, amen, unawain mong mabuti, amen, kung anong magiging resulta ng iyong gagawing pagpapasya. Maging sa paglilingkod natin sa Diyos mga kapatid. Diba? Susundin ko ba ito o hindi? Diba? Kapag sinunod mo, there's a blessing. Pero kung hindi mo sinunod, there's a curse mga kapatid. Mayroong sumpa talaga. Amen. Magkaakibat yan mga kapatid. Amen. Kaya, praise God, malaking impact mga kapatid. Hallelujah sa isang leader. Amen. Praise God. Na kanyang nasasakupan ay nagpapasakop para mabawasan po yung mabigat na pasanin niya. Amen. Yung responsibility niya. Amen. Sa ating pong dakilang Diyos. Sapagkat ang sabi, dahil siya ang nangangalaga sa spiritual yung kalagayan at alam nilang may pananagutan sila sa ating dakilang Diyos. Kaya ikaw na nakakaupo dyan, kapag ako'y namali ng pagtuturo sa inyo, amen, ng aking ipinasusunod according sa salita ng Panginoon, hindi kayo ang mananagot sa inyo, kundi ang inyong pastor. Pero mananagot din kayo sa inyong mga gawa. Amen. Tayong lahat mga kapatid, amen, ay merong pananagutan sa ating dakilang Diyos. Amen. Lahat tayo mga kapatid, pero napakabigat, amen, ng pananagutan ng isang pastor. Amen. Ang mga leaders, mga kapatid. Kaya kailangan talaga natin mga kapatid ng malalim na pagsunod, pagpapasakop mga kapatid. Amen sa mga leader. Amen. Lalo-lalo na sa church na ito. Sapagkat there's a blessings mga kapatid in submissions. Amen. Sapagkat alam natin na kapag ang lahat ng mga Kristiyano sa iglesyang ito, amen, ay nagpapasakop, amen, sa pastor, sa inyong pastors mga kapatid, amen, hallelujah, ang pagpapala, amen, hallelujah, ay bubuhos sa iglesia nito mga kapatid. Amen. So hindi na tayo masyadong mamumroblema, amen, sa mga gastusin. Kasi may mga Kristiyano nang nagpapasakop mga kapatid. Amen. So obedience brings joy and unity. Praise God. Obedience brings joy and unity. Ang sabi, kung susundin niyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Amen. Kaysa naman makita mo yung mga Kristiyano, mananampalataya na puro pasaway. Yung sa tingin mo, maasahan mo sa church, tapos sila pa yung nagpapasaway. Sila dapat yung nagtutulak papasok sa loob ng church. Pero sometimes, yung mga mananampalataya, sila pa yung nagtutulak palabas. Hello! Totoo yan mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya maging responsible tayo, lalo-lalo na sa ating mga elders sa local church nito. Tayo dapat maging responsible, amen, sa mga kaluluwa mga kapatid na ibinibigay ng ating Panginoon sa church nito. Amen. Hindi natin dapat, praise God, hallelujah, pagpapakitaan mga kapatid, amen, ang mga baguhan ng mga bagay na ikatitisod, ikakahina, amen, ng kanilang mga pananampalataya, kundi ipakita natin mga kapatid na talagang equipped na tayo sa mga pang-spiritual na mga bagay at tayo ay pinagkakatiwalaan na ng ating dakilang Diyos. Amen! Praise God!
Kaya, ang sabi, kung susundin nyo sila, amen, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Kaya, there's a joy in cooperation. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 13, igalang ninyo ang mga namumuno sa inyo. Mamuhay kayo ng may kapayapaan sa isa't isa. Amen. So, unity creates spiritual growth. Yan, lumili ka, mga kapatid. Hallelujah. Ng paglagong spiritual. Amen. Kapag mayroong pagkakaisa. Amen. So, imagine natin, mga kapatid, yung church. Pag mayroong unity, amen, nag-create ng spiritual growth. So, ibig sabihin, walang chismis, walang chismoso, at walang chismosa. Pero mayroong pag-rebuild, mga kapatid. Kung mayroong problema, sabihin nyo kay pastor, may problema po ako. Huwag mo sabihin sa kapwa, mananampalataya, uy, may problema ako. Eh, baka yung sinasabihan mo, chismosa rin eh. Instead na kayo lang dalawa ang nakakaalam, kakalat na. Ay, ganyan pala siya. Si brother pala, ganyan. Instead, mga kapatid, na ganun na ang nangyari, pag-pray na lang natin. Pag-pray natin, mga kapatid. Kasi na, minsan, nakakalimot din tayo. Kasi alam naman natin na we are not a perfect, mga kapatid. Amen. So, hindi tayo mga perfectong mga nilalang. Amen. May mga weakness tayo. Pero sa bagay na yan, mga kapatid, kailangan matuto na po tayo. Amen. Kapag mayroong unity, amen, creates spiritual growth, amen. Ibig sabihin, walang chismis. Amen. Walang bali-balita na makaka-apekto, mga kapatid. Praise God sa bawat mga mananampalataya. Amen. Walang magsasabi na, brother, sister, anong latest? Amen. Walang chismis. Higit sa lahat, walang rebellion. Walang rebellion, mga kapatid. Amen. Trabaho lang yan, mga kapatid, ni Satan. Amen. So, kapag merong unity, amen, it creates spiritual growth. Amen. At pag meron ng spiritual growth, mga kapatid, the church becomes unstoppable. Amen. Hindi na talaga tayo, mga kapatid, amen, mapapipigil, mga kapatid, sa patuloy, amen, paglikha, mga kapatid, ng mga bagay, amen, patungkol sa pagpapalago sa gawain po ng ating Panginoon. Amen. At alam natin, mga kapatid, yan ang naging stepping stones, mga kapatid, ng early church, ng ating kakilang Diyos. Hallelujah. Nang sila, mga kapatid, ay, praise God, mga puspos, mga kapatid, ng Espiritu ng ating Panginoon. Kung mabasahin natin yung book of Acts, amen, chapter 2, yung buong chapter na yan, mga kapatid, makikita natin doon, amen, yung ginawa, mga apostoles ng ating dakilang Diyos, kung papaano, amen, pinalago sila ng ating pong Panginoon, dahil sila, mga kapatid, sa una pa lang ng pagtanggap ng Holy Ghost, nagkaroon na sila ng unity, mga kapatid. Hallelujah. Ang naging stepping stones nila, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hindi na talaga sila napapigil, mga kapatid. Praise God. Sa paglikha. Amen. Hallelujah. Ng mga gawain ng ating Panginoon, na paggamit sila, continue, steadfast, amen, apostles, doctrine, natili sila sa templo, sa pagpuputol-putol ng tinapay, sa pananalangin, and so forth, mga kapatid. Praise God, ang lahat ng kanilang pag-aari ay para sa kalatan. And then, ang sabi, mga kapatid, amen, nakuha nila ang simpatya ng mga tao, amen, dahil kumikilos ang presensya ng Panginoon, dahil sila, mga kapatid, ay nagkakaisa. Ang sabi ng Bible, mga kapatid,
Amen. Araw-araw ay dinadagdag ng Panginoon yung mga maliligtas. Praise Amen. God. So palakpakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. Amen. Kaya mahalaga yung pagsunod natin. Amen. Kapag meron tayong pagsunod sa pagpapasakop, amen, sa ating mga leaders, obedience brings joy and unity. Meron tayong tinatawag na kagalakan. Amen. Praise God. Hallelujah. At ang kagalakan niya mga kapatid ay hindi po mabibili ng anumang mga material na mga bagay. Ang kagalakan niyan ay nagmumula, amen, sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Kapag ang presensya ng Panginoon ay nasa sa atin, praise God, hallelujah, nagagalak ang ating pong mga puso. So walang chismis, walang rebellion mga kapatid. Amen. Merong prayer support at merong encouragement sa isa't isa, and also nananatili mga kapatid yung unity inside the church. Amen. Kaya ang church become unstoppable. So rebellious hearts has more than them. Amen. Sabi ngunit kung hindi ito makakatulong sa inyo. When we resist spiritual authority, kapag sinabi resist, may pagtanggi, ano? Amen. Nawawala ang covering, ano yan? Praise God. Yung Espiritu ng ating Panginoon, amen. Nawawala ang growth, praise God, yung paglago ng church, yung mga mananampalataya, and also nawawala ang peace, kapayapaan. Sa bilang 16, nag-rebel si Korah laban kay Moises. Ang result, judgment. So rebellion is dangerous not because leaders are powerful, but because God is a God of order. Sabi ng 1 Corinthians chapter 14 verse 33, hindi Diyos ng kaguluhan ang Diyos, kundi ng kaayusan. So tayo lahat mga kapatid ay tatayo. Amen. Kaya tandaan natin, church, when your pastors correct you, amen. The question is this mga kapatid, do you humble yourself or get offended? Madali ba tayo mga kapatid? Amen. Ma-open kapag tayo ay ikinorek ng ating pastor, ng inyong pastor, o tayo ay magpapakumbaba. Praise God. Dahil sa ating pamilya mga kapatid, when your parents guide you, amen. So alam naman natin talagang ang mga magulang, amen, sila yung dapat gagabay sa atin. Do you listen or hold your eyes? Ephesians chapter 6 verse 1, mga anak, sundin mo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Maging sa ating trabaho mga kapatid, when your boss gives instruction, do you submit? Amen. Or refuse. Colossians chapter 3 verse 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ito sa paraan. Hallelujah, Lord. Para sa ating Panginoon. Kaya submission is a lifestyle as a Christians, mga kapatid. Walang espiritong rebellion, mga kapatid, na mananatili sa iglesia ng ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Kundi ang mga Kristiyano, mga kapatid, praise God, na nagpapasabit, amen, sa isang leader. Hallelujah. Merong pagpapasabot, amen, ay tatanggap, amen, ng laksa-laksang pagpapala, amen, na nagmumula sa ating pong dakilang Diyos. Kaya, mga kapatid, amen, magpasakop tayo, magpasabit tayo, amen, sa kalooban ng ating Panginoon at sa mga itinalaga ng ating Panginoon ng mga leader, amen, to equip us, mga kapatid, para tayo palaguin, patatagin, patibayin sa ating pong pananampalataya according to the will of God. Amen. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, amen, siyasatin natin ang ating pong mga sarili,
Amen sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. You submit your pastors. Hallelujah. As a leader that God appointed in this church, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, habang tayo nakakatayo, praise God, lalapit tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Sasaliksinin natin ang ating mga sarili. Hallelujah. Alam natin na ang iglesia ng ating Panginoon, church na ito, mga kapatid, amen, hindi para tayo ay kontrolin, but this is about trust. Amen. Amen. Kaya ngayon pala, mga kapatid, amen, siyasatin natin ang ating mga sarili. Ask yourself today, mga kapatid, am I supporting my leaders? Sinusuportahan ko ba ang inyong pastors? Pinananalangin nyo ba ang inyong pastors consistently? Do you have a teachable spirit? Hallelujah. Tandaan natin, mga kapatid, amen. The issue is not a leadership, mga kapatid. Amen. Praise God. The issue, hallelujah, is the purpose of our hearts. Ano ba, mga kapatid? Ang layunin, nilalaman ng ating mga puso about submissions. Amen. Kaya ba natin na tayo magpasakop? Amen. Sa leadership. Hallelujah. Ng inyong pastors na tinalaga ng ating Panginoon in this church. Kaya church, samantala tayo nakatayo, muli tayong nalapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. There's a blessings, mga kapatid, in submissions. Hallelujah. Alam ko na mayroong pagpapala, mga kapatid. Amen. Sa pagpapasakop, sa pagsunod, mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat alam natin, mga kapatid, leadership, amen, ay hindi po magaling. It is a heavy burden. Praise God. Hallelujah. Sa harapan ng ating Panginoon. Pag nagkamali ang pastors, mga kapatid, ng pagpapasunod, ang pagtuturo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ang pastor ang mananagot. Hallelujah. Kapag tayo, mga kapatid, ay namali, praise God, ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ating kapwa, ikaw rin ay mananagot. In this place, samantala tayo, mga kapatid, ay nagsisi. Amen. Ng Holy Ghost, ng presensya ng ating Panginoon. Let's open our hearts. Patuloy natin kung saan ang ating mga puso. Hallelujah. Hallelujah. Ang Panginoon ay magtuturo sa atin ng tamang pangungalaluan tayo maging karapat-dapat sa kanyang paningin. Kaya church, hallelujah, saan naman sa corners of this day, hindi ka nalilinig sa karoon ng ating Panginoon. Alam ng Panginoon, hallelujah, ang laman ng ating mga puso, praise God. Alam ng Diyos ang mga espiritu na ito tayo, mga kapatid. Hallelujah, come on. Sige, hindi natin pag-uusapan kung gaano tayo katagal na naglilingkod sa Panginoon. Kundi ang ating pag-uusapan, mga kapatid, ay kung gaano tayo magpapasakop. Amen. Sa ating dakilang Diyos, kung paano natin susundin ang kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah, brothers. Ngayon pa lang, inuwan natin ang ating sarili na tayo magpasakit. Amen. Sa kalooban ng ating Panginoon.
ang mundo. Amen. Sa kinihan kalooban ng ating Panginoon Diyos sa kapatid. Sige! Praise God! Sige mga kapatid, sabi natin ang presensya ng ating Panginoon. Magpakapusis tayo sa presensya ng ating Panginoon. Huwag tayong papayag na lalabas tayo sa simbahang ito na empty pa rin ang ating mga puso. Kung ikaw ay pumasok na walang laman ang iyong puso, ay tendo kung ikaw ay magpapasakop sa ating Panginoon. Lalabas ka sa puso, lalabas ka sa puso ng pagpapala ang iyong puso. Amen! Sa presensya ng ating Panginoon. Yes, come on! Sige mga kapatid. Hallelujah! Yes, 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 yes! Sige! Ang ating mga puso, ilabas natin ang ilalaman ng ating mga damdamin. Iyak natin yan! Hallelujah! Nang pagpunta ng ating Panginoon